Mr. President, kumusta na po ang mga pambubudol ninyo sa amin? Kumusta na po yung ICI? Balita namin, Mr. President, walang silbi, Ngayon, paano po tumutugon yung gobyerno ni BBM? Aba, sabi ni Auntie Claire, maagap daw. Maagap? Dahil nagdeklara raw tayo ng emergency. Ngayon kung nagdeklara? Bumaba ba presyo ng langis nung nagdeklara? Hindi bumaba, lalong tumataas. Ano silbi ng pagdedeklara? Wala lang. Katulad lang yan ng pagkikreate ng ICI. Walang silbi. Kasi yan po ay isa na namang pambubudol ni BBM. Kunwari, nagdeklara ng emergency. Ang tinatanong nga ng mga kakampi niya, tulad ni Bam Aquino, kailan ipiprease yung mga presyo? Ang buong akala namin, kaya nag-emergency, nanawagan ng state of energy emergency. Kala natin may gagawin para mapababa yung presyo ng langis. Ang akala natin, magtatanggal ng tax sa langis, excise tax o IBAT, ba? O kaya, uutusan niya yung mga oil companies na babaan nila yung kanilang mga kita. Kasi ayon kay Marcoleta ay umaabot ng 3 billion a day ang kinikita nitong mga swapang na oil companies at our expense. Yun yung sinasabi ko na pambubudol. Isa pang pambubudol. Nag-create ng crisis committee. Kanlinggo na yata yung crisis committee, Mr. President. Wala pa po kaming naririnig na ginawa ng crisis committee. Ano po ang ginawa ng crisis committee nyo? Nag-meeting ba man lang o lahat yan palabas na naman? Alam niyo si Mr. President? Kunwari, nagbubuo ng mga komisyon, nagbubuo ng mga investigative committee, wala rin, pag nakalimutan na po ng mga tao, ganun lang sila, i-delay lang yung galit Hindi po, galit po ang mga tao ngayon. Transport strike. Ang haba ng pila sa MRT. Walang masakyan ng mga tao. Piso lang ang hinihingi ng mga driver, hindi mo pa mabigay. Halagang piso. Para saan po yung diniklara yung emergency, energy emergency, kung wala rin naman pong gagawin? Tignan nyo, lahat pag-aaralan pa rin. Excise tax, pag-aaralan, kung dapat tanggalin. Pag-freeze ng mga presyo, pag-aaralan. Putya, bit pa kayo nagdedeklara? Wala rin palang gagawin. Yun na nga yun. Lahat po ng deklarasyon ni BBM ay malaking pambubudol lang. Kung wala namang gagawin, hindi ko sinasabing, kasi si Tatay Digong once na salita ng may emergency, national emergency, magre-release ng pondo yan. Tignan nyo po, napakabagal ng response natin. Yung mga nire-release nyong pondo, dati namang pondo yan. Alam niyo yun? Walang espesyal na pondo para dito. Ang bagal ng kilos ng ating gobyerno. Putya, ang inaalala ni BBM Alam niyo kung ano inaalala ni BBM? Ang inaalala niya, baka daw hindi ituloy ni VP Sara yung kanyang legacy. Ano ba legacy ni BBM? Paalala lang po natin, ang legacy po ni BBM, naganap po sa panahon niya ang pinakamalaking utang ng Pilipinas. Sa panahon niya po, ang pinakamalaking nakawan, pinakamalaking
corruption sa Pilipinas nung panahon ni BBM. Sa panahon po ni BBM, pinakamababa ang halaga ng piso. Sa panahon po ni BBM, ang taas ng budget sa infrastruktura, pero wala po tayong nakikitang malalaking infrastructure. Mas mataas po di hamak ang budget ni BBM sa infrastructure kaysa kay Tatay Digong. Pero bakit wala po tayong nakita? So, siguro, ang totoong ikinakakaba ni BBM, kung hindi magpapatuloy ang korupsyon, yung sinabi ni BP Sara, na hahabulin. Yun ang nakakatakot eh. Yung hahabulin ni BBM, habulin ni BP Sara, yun pong mga magnanakaw. Yun ang kinatatakot ni BBM. Yung habulin yung mga magnanakaw. Alam niyo na kung bakit. Yung pa pala, may pahabol. Bagsak din po ang turismo. At iba pa, nagbabalik po ang mga krimen. Kahit na po sa sinasabi po ng DILG na mas mababa na po, wala po naniniwala eh. Di po namin alam kung saan nyo nakukuha na mababa na po ang krimen ngayon. Hindi po namin alam kung saan nyo po kinukuha na mas maganda raw yung war on drugs ngayon. Hindi nga nila tinatawag na war on drugs pala. Mas maganda raw ang drug campaign ngayon kaysa nung panahon ni Tatay Digong.